Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Anja Jan Agner at welcome po sa aking Day 125 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At para po ngayong araw ay ang pagpapatuloy ng series about leading by example in the family. At ang topic po natin ngayong araw, November 30, 2024 ay honesty and vulnerability. At ang scripture po natin ngayong araw, Proverbs 28 verse 13, whoever conceals their sins does not prosper, but the one will confesses and renounces them finds mercy. Sa Tagalog naman po, hindi ka uunlad kung hindi mo ipapahayag ang iyong mga kasalanan. Ngunit kung ipapahayag mo ito at tatalikdan, kahahabagan ka ng Diyos. Teaching number 1, honesty is not telling the truth to everyone. Sabi po dito na ang honesty o ang pagpapakatotoo or pagpapatunay is hindi ito, ay pagsasabi ng totoo ay hindi ito bagay na dapat sinasabi sa lahat. Ibig sabihin, pwede ka lang magsabi sa isa para nagpapakatotoo ka or hindi ka na ng isip mo nag-overthink na dapat sabihin ko to sa ganyan, sa ganyan. But, wag mong sasabihin sa marami dahil pag nasabi natin to yung sa marami is parang ito ay chismis na ganun. And teaching number 2, honesty means living in the life of God. Sabi po dito na ang honesty ay para po tayong para po tayo na or talagang nasa atin na po ang parang yung life po natin ay talagang nakatira po tayo or living by our God or Jesus na kunwari po pag tayo po ay nagkasala, magsasabi po tayo ng kasalanan at sasabihin po talaga natin yung kasalanan natin sa ating Panginoong Diyos. And teaching number 3, honesty requires humility and vulnerability. Sabi po dito na ang honesty po ay requires para po tayo ay dapat na magpakumbaba and dapat po tayo ay manatili ng merong pagbabago sa sarili natin. Kasi po kung magsasabi po tayo ng mga bagay na pinapatunayan natin is dapat po talaga na pagpapakumbaba po meron tayo sa ugali natin at meron din po tayong pananatilin ng pagbabago sa ating sarili kasi nga po tayo po ay nagkasala, di ba? And application number 1, speak the truth to the appropriate person. Ito po, i-apply po natin sa sarili natin na pag tayo po ay nagsasabi ng katotohanan ay dapat ina-apply po lang natin ito or sinasabi lang po natin ito sa appropriate person or yung makakapagtiwalaan na tao po or hindi tayo huhusgahan na tao. And application number 2, strive for a clear conscience before God. Sabi naman po dito na bago po tayo dumaan o dumating or humarap sa ating Panginoong Diyos or sa mga tao o sa pamilya natin, dapat po na malinis yung konsensya natin bago tayo humarap sa kanila, wala tayong tinatago, yun ganun po. Wala po tayong tinatago sa ating Panginoong Diyos and talagang nagpapatunay lang po tayo, pati na rin po sa mga tao na nakapaligid sa atin. Dapat po na malinis yung konsensya natin. And application number 3, practice honesty, humility, and vulnerability. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na gawin po natin sa araw-araw yung pagiging pagpapakatotoo at pagpapakumbaba at pananatili na pagbago natin sa sarili natin para sa atin din po iyon. And discussion, how does honesty help us lead by example in the family? Para po sa akin at para po sa devotion ngayong araw na yung pagiging merong honesty or pagpapakatotoo ay ito po talaga ay nagli-lead para tayo ay maging example sa family natin. Like, hindi po tayo nagsisinungaling sa kanila, nagsasabi po tayo ng totoo, wala po tayong maling konsensya or tinatago sa pamilya natin. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.